At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga si episode 192 para dito kay Kalbo natin. At huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kahapon nga ay dito tayo natapos, yung sa pagwawala ni Tatsumaki. Pero eto, pinanonood lang siya ni Saitama at nag-e-enjoy itong si Saitama sa ginagawa nito ni Tatsumaki. At so now, ang continuation niyan is balik naman dito sa mga bataan na ni Fubuki. Dahil ito nga, yung iba inaasikaso, itong si Psychos. At ito yung mahabang buhok ay sinabi niya na nga rito, Class Stinger, kung ano nangyari. So pala, by the way, salamat sa nag-comment sa pangalan nito ni Stinger. At yun, going back, ito nga ngayon sabi ni Stinger, anong ibig sabihin nito nung mahabang buhok? Ibig sabihin na pumunta dyan na isang misteryosong Esper, tapos inatake sila, ganun ba? At ito nga sabi nung mahabang buhok na oo, tama, ganun yung nangyari. Pero yung misteryosong Esper na yun, kinulong na nga rin ni Tatsumaki. Nandito siya sa loob ng bato na to. At din maya pa, eto nga, biglang nag-crack dito itong malaking boulder. So nagulat dyan itong bata ni Fubuki at pagkatapos niya na ito nga tuloy na nag-crumble na, nawasak na itong bato. So kaya ay napapatras dito itong mga bata ni Fubuki. At din ito nga ngayon, biglang nagkaroon ng malaking butas dun sa may ilalim. So ito nagkagulatan yung mga heroes natin dyan. So kaya nga biglang napaporma itong si Stinger at saka nga itong si Lightning Max. At din pagkatapos nga niya ay dito sa kabilang banda ay napasigaw na rin ng bahagya itong isang bata ni Fubuki. Sabi niya nga dyan, pati yung isang espiya nakasama nga ng misteryosong Esper na yun, nawawala na. At then pagkatapos nga niya ito biglang talon dito sa may sasakyan dahil ito kitang kita talagang madaling-madali yung papaandar sa sasakyan na nga niya. At eto ngayon, palabas na sila rito sa may gate 33 at eto yung gwardya sinusubukang pigilan itong sasakyan. Ba't din dito ngayon? Bam! Grabe, smash yung sinagasaan lang ng sasakyan itong stopper. At dito ngayon is bam! So dito ginawa ng rampahan itong pataas ng parking lot. So yun, classic escape yung ginawa nga rito. At pagkatapos nga niyan, labas na itong mga Chokoyomi na to. So grabe, madaling-madali itong dalawa. At talaga namang sugatan ang lala nung naging lagay nila dyan. At eto ngayon, yung nag-espiya dyan sa grupo nila Fubuki, tinatanong niya itong lalaki, sabi niya nga dyan, Apollo, kamusta ka na? Okay ka lang ba? So yun, so Apollo yung pangalan ng Chokoyomi na nga na to. Pero eto nga, maya-maya, nagulat na, parang natakot itong lalaki dahil pagtingin niya dyan sa kanyang side mirrors, boom! Doon nakita na may napakalaking tornado. At yung sabi niya nga dyan, teka, si Tatsumaki ba yun? So natakot siya kasi nga ayun si Tatsumaki nagwawala na Pero ito nga sa kabilang banda, ito si Apollo talagang yamot na yamot pa nga rin siya, talagang pinapawis siya. At sabi niya nga ngayon dito habang ngingiti-ngiti siya na maghintay lang ayang si Tatsumaki dahil sa susunod naman daw ayang si Tatsumaki na yung matatalo. So talagang grabe yung galit niya dyan kay Tatsumaki. But then pagkatapos nga niya is dito nga at tuluyan nang umalis na itong dalawang Chokoyomi. At ito ngayon, balik dito ka lang sa Saitama dahil ito nga nagwawala pa rin dyan itong si Tatsumaki. At ayun, tingin-tingin si Kalbo dun sa mga bato na lumilipat dyan. But then suddenly, boom! Dito ay bigla nang inatake ngayon ni Tatsumaki. Itong si Saitama, pinaliparan niya yan ng pagkalaki-laki saka ng pagkabilis-bilis na bato. Pero yung talagang titig na titig lang itong si Kalbo. At then after nga niyan is blagag. Grabe, durog. Binasag ni Saitama ng ganung kadali lang itong pagkalaki-laking bato na hinagi sa kanya ni Tatsumaki. Pero pagkatapos nga niya ni Seto nga hala, sige, bam bam bam, tuloy din sa pag-atake itong si Tatsumaki. At eto nga, boom, grabe, di na talaga tinitigilan itong si Saitama. At eto nga talaga naman parang dinagdagan niya pa itong mga bato na pinagpapaulanan niya dyan kay Saitama. Grabe, kala mo meteor itong ataking ginagawa ni Tatsumaki laban dyan kay Saitama. At ayun nga, sumasabog-sabog na dun sa may ground. At din eto nga, biglang talon dito naman sa may HQ dahil itong babayong operator ay may nasagap nga raw siya rito na tremors 2 kilometers dyan banda sa may northwest. At sa tingin niya nga raw, halimaw yung nagwawala ron. So kaya nga ito napasalita na itong parang director. Sabi niya nga dyan na ano ba to, napaka worst timing naman ito kasi nga nung una daw dyan sa lobby, tapos ngayon naman dyan sa labas nagkakaroon ng kaguluhan. At ito ngayon, sabi niya pa nga dyan na ang lala nito kasi wala raw mga available na mga hero, tapos si Metal Knight hindi pa makakontak. At so kaya nga ito talagang alalang-alala itong si Manong habang yung pinapanood niya yung monitor. At ayun nga yung tornado ni Tatsumaki sobrang laki. At sabi niya nga rito na i-assess nila kung anong klaseng disaster level yan. At etong tuloy niya pa, kapag gantong klaseng kalaki yung problema na kinakaharap nila, parang kailangan nila ng tulong ng isang S-class. At ito nga ngayon,
sabi nga nito ng direktor na meron daw ba dyan na available na hero, yung kagad-agad pwedeng rumisponde dun nga sa kaguluhan sa labas. Pero ito nag-aalala, yung operator sabi niya nga dyan, medyo saglit lang kasi nga kumukontak na siya ng mga hero pero hanggang ngayon wala pa rin daw mga nagre-response. At so ayan, habang nagkakagulo na nga sila dito sa may HQ ay biglang talo naman dito yan sa may labas dahil ito nga, yung pamilya na pupunta na dun sa may HQ ay eto nadamay sa laban ni Tatsumaki at saka nga ni Saitama. Ito talagang gulo-gulo rin sila, iwas-iwas sila dun sa mga bumabagsak na mga pagkalaki-laking baton. Sabi nga nila dyan, teka lang, ano nangyayari dito? So grabe, ang dintikala mo may laban din etong pamilya na nga na to. But yung pagkatapos nga niyan, eto nga, habang natakot yung tatay, eto naman yung anak, natutuwa. Sabi na nga dyan, wow, ang galing, amazing raw, ito nakikita niya. At ito, dali-dali, kinuha niya itong kanyang microscope at pagtingin niya nga dyan, boom, labas na nga dyan itong si Tatsumaki. So kaya nga dito, grabe talaga. Kala mo, nasa movie itong pamilya na nga na to. Pero eto, tuwan-tuwa yung bata. Sabi na nga dyan, si Tornado, isang classes hero. At eto nga, mukhang may kinakalaban daw talaga ng seryoso dyan. Ayan si Tatsumaki. Pero yun nga dito, labas na. Itong si Saitama talaga namang ang angas ng datingan dito ni Saitama. At eto nga, nakatungtong lang siya dyan sa isa sa mga bato na lumilipad-lipad. Pero yun, nasa may babalang nila yung pamilya nga na papunta dun sa may HQ. Ba't din ito nga salita na itong tatay. Sabi niya nga dyan na cool, isang totoong laban ng hero yung nakikita nila dito. Pero kung ganito na isang S-class hero yung nakikipaglaban ng ganyang kaseryoso tapos malapit lang sa may HQ, ibig sabihin talagang matindi o malala yung sitwasyon dyan. So kaya kailangan lumayo kagad sila dyan. At eto nga ngayon yung bata, sabi niya na hindi, huwag daw silang lumayo kasi nga gusto niya raw marinig yung boss ni Tatsumaki kasi big fan daw siya nito. So talaga naman pag mga bata tigas ng ulo Pero ito nga, sagot na yung kanyang nanay. Sabi na nga dyan na hindi pwede, malabo nga yun kasi nga delikado masyado pag lumapit pa sila. But then suddenly, boom, dito nga malalaglagan na ng napakalaking bato itong sasakyan ng mga pamilya na nga na to. At then pagkatapos nga niyan is blagag dito sakto biglang dating dyan itong si Saitama. At ayun nga, binasag nga rito itong pagkalaki-laking bato. So yun, nagulat yung mga tao dun sa loob ng sasakyan. At eto nga ngayon, salita na si Kalbo. Sabi na nga dyan kay Tatsumaki na mag-ingat daw itong si Tatsumaki sa mga ginagawa niya. Delikado raw yan nagpapalipad siya ng mga pagkarami-raming mga bato. Pero ito nga, sagot lang itong si Tatsumaki. Sabi niya nga dyan na huwag raw siyang utusan ni Saitama, di naman daw siya boss. Sabi ng ganyan. At ito nga ngayon, zoom, grabe, talagang dito Miguel itong si Tatsumaki. Sabi niya nga dyan na alam niya kung ano yung ginagawa niya. At ito nga ngayon, bam bam bam, sige dito, talagang pinaulanan niya pa ng pagkarami-raming mga bato itong si Saitama. Pero ito, si Kalbo natin, talagang tingin-tingin lang siya sa mga bato, kalmado lang siya. At sabi niya nga dito, talaga naman, napakahirap daw kausap nito ni Tatsumaki. So kaya ito, naisip niya na sige na nga, mag-i-stay lang muna siya rito, sasamahan niya yung si Tatsumaki hanggang sa mapagod siya. At dapat nga raw, ilayo niya si Tatsumaki doon sa mga tao saka sa mga building kasi nga, delikado nga raw itong mga galawan ni Tatsumaki. At ito ang gagawin niya, ay pagpapatuloy niya na lang muna yung pakikipaglaban niya dyan kay Tatsumaki. At ito nga is bam bam bam, hala, sige dito, pinag-deflect na ni Saitama yung mga bato na pinag-aatake sa kanya ni Tatsumaki. But then suddenly, boom, dito yung isang bato na dineflect ni Saitama, tatama dun pupunta sa sasakyan ng pamilya. So kaya nga ito, sabi ni Saitama, oo, sabi ng ganyan. But then ito nga, dali-dali, nag-dash na dito itong si Kalbo. Grabe, sobrang bilis, kala mo naiwan rito itong kaluluwa niya. Pero ito nga, maya-maya biglang umangat na itong sasakyan. But then pagkatapos niya is blagag dito, bagsak na nga itong pagkalaki-laking bato. Pero yun, sakto, biglang naiangat na rin ni Tatsumaki yung sasakyan ng isang pamilya. So kaya nga yun, napatingin dyan sa taas niya itong si Kalbo. At ito ngayon, salita na si Tatsumaki. Sabi na nga dyan na mag-ingat daw itong si Saitama sa mga ginagawa niyang pagde-deflect sa mga bato. Sabi na nga dyan, kalbo ka, sabi ng ganyan. At ito nga ngayon, sigaw na rin itong si Saitama, galit na galit siya. Sabi na nga dyan, anong sabi mo, bansot ka, sabi ng ganyan. So yun, so parang kalam nag-aasaran itong dalawa na to. Pero ito nga, nagalit ng tuluyan itong si Tatsumaki. Sabi niya nga dyan, apa talaga naman, pinupuno siya na ito ni Saitama, talagang ginagalit
nagagalit siya, pero yung bata ay parang natutuwa siya kasi nga ang lapit niya na dyan kay Tatsumaki. At eto nga ngayon nilapag na ni Tatsumaki etong sasakyan. Sabi niya nga dyan, umalis na kayo rito. So galit na galit etong si Tatsumaki. At ayun yung tatay, sabi niya nga dyan, ayos, narinig mo na yung boses niya, sabi niya dito sa kanyang anak. So kaya ito, pwede na nga raw silang umalis dyan. But then after nga niya na eto nga biglang patuloy rito sa pag-atake si Tatsumaki. Grabe ito, bam hala, sige, grabe, talagang di niya tigilan etong si Saitama. At eto nga, iwas lang, takbo lang dyan etong si Kalbo. Sabay ayun, salita si Tatsumaki sa may taas. Sabi niya nga dyan kay Saitama, ano, wala kang magawa, no, kawawa ka naman, sabi niya ganyan. So minamak niya etong si Saitama. At eto nga, tuloy pa ni Tatsumaki, sobrang bagal daw nito ni Saitama. Paano niya daw may pagkakatiwala si Fubuki dyan kay Saitama? Malabo, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, biglang tawa-tawa si Tatsumaki. Sabi niya nga dyan, ayun nga na hindi raw pagkakatiwala ni Tatsumaki si Fubuki dito kay Saitama, kaya lumayo-layo na raw, layuan na ni Saitama yang si Fubuki. So grabe, talagang nagagalit na rito itong si Saitama. Sabi niya nga dyan, talagang gusto niya nang umuwi sa yung punong-puno na rin etong si Kalbo. But then pagkatapos nga niyan, isang kiso hanggang dito lang etong si episode 192 natin. So yun, grabe, hindi kinakain ni Kalbo etong si Tatsumaki, talagang ang maldita pero yun si Tatsumaki parang ang saya-saya niya lang dito na kinakalaban etong si Saitama. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At hintay lang sa next episode natin dito. So yan, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.